Okay, mga kabihero. So sa araw po na ito, ang ating pong lulutuin ay dried leaves ng laing. Ano po? Tuyong-tuyong dahon po ng laing yung ating pong gagataan, mga kabihero. At ito po yung ating inihandang mga ricado. Mayroon po tayong siling green, may luya, mayroon po tayong bawang, may sibuyas, may paminta, may magic sarap. Mayroon po tayong pork meat at siyempre mayroon po tayong ipinagata na 2 buong piraso po ng nyog, mga kabiyahero. Okay, so umpisahan na po natin para maiulam na po ngayong tanghalian, mga kabiyahero. Okay, umpisa na po tayo, mga katimlintek. Maghanda na po tayo ng kasirola. Buhayin po natin yung apoy. Ayan. At pagkatapos tayo po ay magpapakulo ng ating pangalawang piga ng nyog. Ayun. So habang hinihintay po natin siyang kumulo, pwede na po nating isabay po yung lahat ng ricado. Ayan. Isabay na po natin lahat ng ricado. Bawang, sibuyas, luya, sili. Ayan. Isunod po natin yung kanyang paminta powder. Ilagay na po natin yung ating pork meat. Ayan. Siyempre matagal-tagal po yan maluto. Ayan. So sa anuman pong ginataang gulay, dapat po lutong-luto na po muna yung gata bago po natin ilagay yung ating gugulayin. Yan, hintayin po nating kumulo. Mayroon din po tayong kaunting hinugasang alamang hipon. Ayan, sama po natin pampadagdag po ng lasa. At haluin lang po natin ang haluin dahil pag hindi po natin hinalo, lulutang po yung gata. Sabi ng iba, ang tawag daw dyan, makukurta. Lilinaw po yung sabaw. Ayan, haluin lang po natin ang haluin. Habang hinihintay po natin maluto yung gata, pwede na po natin lagyan ng asin. So yung seasoning mamaya na po natin na isasabay. So yung laing po, yan po yung nabibili sa public market at hindi po natin sigurado kung paano nila drenay. Ano po, pwedeng sa kalsada, sa labas ng bahay at posibleng may alikabok. So dapat hugasan po natin bago po natin gulayin, mga kabihero. So yan, kulong-kulo na po at lutong-luto na po yung ating pangalawang gata. Okay, hinugasan na rin po natin yung ating dried leaves ng laing. At atin na po siyang ilalagay. Yun. So, ang pagkakaiba po nito ngayon, dati-rati, yung ipinakikita ko po sa inyong niluluto kung laing ay sariwa. So, kami pa po yung magbabalat bago lutuin. So ito po ay luto na. Yung mga nasa abroad po na mahilig sa laing, mas maganda po na kapag kayo po ay bumalik sa bansa kung saan kayo naroroon o saan kayo nagtatrabahong bansa at mahilig kayo sa laing, sa mga public market po ay napakarami po nitong mga dried leaves ng gabi na pwede nyo pong dalahin sa inyong pag-uwi. Hindi po ito kagad na sisira. Ang pagkakaiba nga lang po nitong dried leaves, masyado po itong makonsumo sa gata, mga kabihero. Hindi katulad po nung sariwa.
kung kayo po ang magluluto, dahil dried nga po ito, para makasiguro po kayo na hindi kayo kukulangin sa gata, 2 piga po lagi. At habang hindi pa po siya naluluto, kung talaga pong kukulangin yung unang gata na isinalang, ay pwede nyo po yan dagdagan ng kaunting tubig, mga kabiyahero. At ipahuli nyo na lang po na ilagay yung tinatawag nating kakang gata, para ganun pa rin po yung magiging resulta. Masarap pa rin siya at sagana sa gata, mga kabiyahero. Sa probinsya po, isa sa pinakamasarap na bahagi po ng gabi yung buko pa lang po yung kanyang dahon, hindi pa po siya bumubukang ganon. Mas masarap po siyang gataan, hindi mo na po kinakailangang balatan, malambot na malambot po siya. Sa mga may hangover, ang sabi po nila, yan daw po paksiw na talbos ng gabi ay mabisa din daw pong pangalis ng hangover. Tip yan sa mga mahilig tubagay, mga kabiyahero. Paksiw na talbos ng gabi para mawala po ang inyong hangover. So ayan, hintayin po natin siyang maluto bago po natin ilagay yung kanyang unang gata. Okay, check na po natin. Ayun, luto na. Naubos na po yung unang sabaw. Yung unang gata, naubos na. So, ilagay na po natin yung 2 buong nyog na purong gata. Okay, ito po yung isa. Dalawang 25 pesos na nyug po yung ating ginamit, mga kabiyahero. Ayan. Mikos-mikos po natin. Ayan. Mikos-mikos. Ayun. Magbawas po tayo ng kaunting apoy para hindi po kainin ng husto kaagad yung ating purong gata. Lagyan na po natin ng seasoning. Yan. At tinikman po natin kanina, medyo kulang po yung kanyang alat. So magdadagdag po tayo ng kaunting asin. Okay. Mikos-mikos ulit. Pero yung kanyang amoy po at saka yung kanyang hitsura mukhang napakasarap na. Ayan. Ipaiin na lang po natin hanggang sa maluto, mga kabiyahero. Huwag na po nating tatakpan para hindi po luminaw yung gata. Okay, mga kabiyahero, ito na po yung resulta ng ating dried leaves na laing. So katulad po ng aking sinabi, kung kayo po mas madalas na nasa ibang bansa at mahilig po kayo sa gulay na laing, so maghanap lang po kayo sa mga public market nung pinatuyong dahon ng gabi. Dahil kahit ilang buwan po na ito'y nakatago sa inyong mga kitchen cabinet, ay hindi po ito nasisira, mga kabiyahero.